Sa naganap na ikatlong sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay umani ito ng samot-saring opinyon mula sa mga kongresista. Pahayag ng kinatawan sa ACT Teachers Party List na si Franz Castro, magandang indikasyon daw na nabanggit ng Pangulo ang pagtaas ng sahod ng mga guro, maging ang pagpapaunlad sa kanilang propesyon. Para sa mga guro, yung career progression para sa ating mga guro ay positive sa amin yun. Ngunit aniya nangangailangan sila ng konkretong hakbang upang maisagawa ang pagpapababa sa presyo ng bilihin. Ilan sa mga kahilingan namin ay nasagot na. Pero generally, sa mga magsasaka, sa mga manggagawa, ay wala pa rin siyang binanggit tungkol doon sa gusto natin talaga tumaas ang sweldo ng ating mga manggagawa. Bahagi naman ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas na nararapat gampanan ni Marcos ang kanyang talumpati dahil lubos na naapektuhan ang mga mamamayan sa mga isyong ito. Kaya ako sinasabing walk the talk kasi isa yon sa mga iniaangal ng mga magsasaka, yung EO63 na nagiging problema nila. Na ngayon, bababaan mo yung taripa, bababa ng konti yung presyo ng bigas, pero overall, in the long run, hindi pa rin niya talaga masusolusyonan yung lahat. Ayon naman kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, sa usaping pagbabawal ng operasyon ng Pogo sa bansa, nararapat itong maisabatas. Well, nag-file ng bill dyan ang Makabayan Coalition, matagal na, and at least may ganong isang positibo, and dapat lamang hindi yan maging verbal kasi gaya ng reclamation sa Manila Bay, verbal pero nagtutuloy-tuloy. Dapat talaga maging batas yung bill na na-file natin para iban yung mga Pogo. Sa sektor ng agrikultura, mungkahi ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee na gawing prioridad ang kanilang inihaing batas para sa mga magsasaka at mangingisda. Yung post-harvest facility, na sana nagdagan yung pondo, bagamat nabanggit niya na 900,000 yung mga binigay ng mga farm equipment sa ating mga kooperatiba, sana lang simplihan, streamline, liberalize yung pag-aabil ng mga ganito, Sa kabuuan, halos ang karamihan sa Kongreso ngayon ay nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon sa progresong nagaganap sa bansa kumpara sa nakaraang sona. Ngunit umaasa pa rin silang tugunan ng Administrasyong Marcos ang iba pang isyong kinakaharap ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.